Hi guys, Mami Park is here. Nagbabadyang ulan at bago baka mawala ng kuryente or ng internet, bago pa man din yan, tayo po ay magbablog na. So shout out to everyone at shout out po sa lahat ng mga umaten kagabi, kahapon ng ating live. Grabe, that is the very first time na nagkakambak ako sa live ay marami ang viewers. Nag-peak po siya ng up to 27 hanggang bumaba ng 23, nagme-maintain ng 23-25 views, no, na live na naka-stay. Hindi siya bumababa ng 10 views basta-basta. So thank you po sa inyong pakikinig kahapon. However, gusto ko lamang pong i-correct yung ginawa nating sample kahapon kasi nung ni-review ko po yung live, mali po yung ating turo. So, i-correct po natin. Okay? So, kahapon po kasi, ang ating pong given na naging lesson sa ating live ay kung bumebenta ang isang negosyo ng 10,000 per day sa sari-sari store. Kung makakabuhay ba, kaya ba? Okay. So, sana po may ballpen at papel po kayo dyan o kaya calculator para sabayan nyo po ako at i-correct po natin, no? Para hindi po tayo masyadong kung may mga makakapanood po kasi mas mainam na i-correct ko na ngayon. Ayun nga, i-correct ko lang po na kung sa 10,000. Pero po, ang given po natin doon sa ating live ay 500,000 halimbawa. Giving the benefit of the doubt na hindi naman nag-i-stick to 10,000 o tumataas, minsan 15, minsan 16, something like that. Okay, so giving the benefit of the doubt, 500,000 in a month ang naging sales. So sa 500,000 po, sabayan niyo po ako guys, 500,000, yan po ay divide po natin sa 30 days. So ibig sabihin, 16,666 or 67 na po ito, no? Nasa around. Ang atin pong per day na sales. Ito po ay giving the benefit of the doubt na hindi naman laging 10K. Hindi naman laging 15K. Hindi naman laging 13. So, para po mapag-ano na lang natin, humalimbawa po na nasa 500,000 po in a month ang naging sales nyo. So, that would be 16,667 round off na yan in a day. Okay? So, ngayon po, nagkaroon po tayo halimbawa ng purchases na around kasi po 35 po yung ano po natin dun 35 po yung ating naging net income. So 500,000. So nagkaroon po tayo ng 465,000 na total purchases. Ibig sabihin po, yung mga pinamili natin within that month. So, ito pong pagkikwenta ng probability natin, existing na po ang tindahan. Kasi kung the day 1 po ito, there's no such thing as sold out. Hindi naman po mangyayari yon. So, kaya may matitira at may matitira. Kaya naman, ito po ay applicable na para doon sa mga nag-i-start na ng trial and error method, nakapag-start up na ng tindahan, or kaya naman ay established na, build up na ang inyong hanap buhay. So this is a very this is an example of a very basic how to compute probability or probable ng iyong magiging kita, magiging net income at kung makakabuhay ba, kung okay ba, kung kontento na lang kayo sa 10,000 to 15,000 to 16,000 na sales para makasustain ng inyong pangangailangan both for the business expenses and para sa inyong personal. Kasi kung gagawin nyo itong bread and butter. Again, inuulit ko po, review po ito ng live ko na nagbigay po ako ng actual na demonstration. Kasi po, mali po ang aking mga data doon. Kaya naman po gusto ko i-correct. Baka po kasi may makapanood at baka malito. So, may purchases po tayong 465,000. Meaning to say, magkakaroon po tayo ng gross income. Pag sinabi pong gross income, hindi pa po bawas ang ating expenses, business expenses. Okay? So, kaya naman po, pag naman po tinawag na gross sales, yan po yung 500,000 na given. Ima-minus po natin yung ating purchases, which is the 465, at matitiran po tayo ng gross income na 35,000. So, gross pa lang siya para magkaroon po tayo ng net income, atin pong ililes ang business expenses. Now, dito po yan magkakatalo. Kaya nga po sinasabi ko po sa inyo, no, depende po iyan sa napamili nyo. Kung 450 lang ang napamili nyo, edi ilagay nyo po. Gawa po kasi na pagka mamaya, titingnan po natin ang lalabas natin na profit margin. Okay?
So again, hindi magiging fix ito kasi there is a possibility na kung ano at magkano ang napamili nyo at naging expenses nyo. Nagbigay lamang po ako ng probability dito. So ito po given, sulat po, 500,000 ang total sales nyo o gross sales nyo. 465,000 po ang purchases nyo, which is yung item na pinamili nyo within the month, at 35,000 po ang lumabas dahil ima-minus nyo po yan doon sa total sales. So 35,000 ang lumabas. Ito ang gross income na tinatawag. Pag sinabi pong gross income, hindi pa po nababawas ang ating expenses, business expenses. So let's say for example po, hindi umuupa, pero meron kang expenses sa transportation, sa plastic, sa mga sa business operations mo. Ngayon, isama natin dito yung may tindera ka. At bigyan din natin ng total kung wala kang tindera. Okay, so kung may tindera ka, pinakamababang sahod po ng tindera 6,000. Kung sa lugar mo 300 per day ka, pag ano na natin, i-meet halfway na natin dahil kung wala siyang pasok sa may mga hindi siya ipinasok or may mga day off siya tapos hindi na, no work no pay, so 6,000 para meet halfway. So ililes po natin ang 6,000. Nag-net ngayon po, basic needs na po ang internet. So pagpalagay natin ang internet mo nasa 1,200. Ang kuryente po, napaka-imposible po na gumastos lamang kayo ng kuryente na 1,000. Napaka-imposible naman po na nagsisales kayo ng 60,000 a day, isa lamang ang ref nyo. So usually, mga pinakamarami yan, 3 ang ref nyo. Okay, so pagdating sa charge ng kuryente, usually, pinakamalaki na yan, nagbabayad kayo ng kuryente na 5,000. So let's give the benefit of the doubt, 4,000 na lang para sa ikatatahimik nating lahat. Halimbawa 4,000 na lang, pero alam natin na napakataas ng kuryente. So meron na tayong net, meron na tayong tindera, meron na din tayong kuryente. Ngayon, ang tubig, pagpalagay na nating 500 na lang. Kung kayo po ay Jetmatic, ganun din po, matcha-charge po sa kuryente, nasa 500, o de kuryente at saka tubig, 4,500. Okay? So binukod ko lang po para just in case, no? Na nakaano po kayo sa Maynilad, sa Prime, Water District, ganyan. Okay, water. Yan lamang po ba ang gastos? Hindi naman po lahat ng items nyo ay may ahente kayo. Usually din po namimili kayo pag may mga kulang-kulang. So gumagamit kayo ng gas, maintenance ng inyong sasakyan, transportation. So ipagpalagay na po natin meron po kayong 1,000 para na lang sa gas and maintenance. Maliit na po ang nilagay ko ha. Gas and maintenance. Okay, halimbawa po nagtindahan kayo, may sasakyan na talaga kayo or binili niyo yan sa sarili niyong pera at hindi ang tindahan ang nagbabayad. So 1,000. Ano pa po ba ang mga possible na expenses nyo? No? Wag na nating isama muna dito yung nagka-quarterly permit kayo, no? Kasi halimbawa hindi kayo nagbayad ng quarterly permit, yung BIR o kaya naman ay taon-taon na pagre-renew ng mga business permits. Sabihin na lang natin na meron kayong mga miscellaneous na halimbawa po ay bumili kayo ng lalagyan, bumili kayo ng upuan, bumili kayo ng something tools para sa tindahan, merong na damage, merong na losses na mga kung ano-ano dyan at hindi mo pa naba-minus, so dapat isipin nyo rin po yan. Okay? So pagpalagay na po natin mag-alat po tayo dyan ng nasa 500 losses and miscellaneous. No? Wag po tayong plastic. Nagkakaroon po tayo ng mga miscellaneous na hindi naasahan. Wag po tayong real talk lang tayo dito. Okay. So, kumpleto na ba ang ating business expenses? Tindera, 6,000. Tindera, 6,000. Meron po tayong 1,200 sa net internet. Meron po tayong 4,000 sa kuryente. Meron po tayong 500 sa tubig. Meron po tayong 1,000 sa gas and maintenance or transportation expenses. At meron din po tayong 500 para sa mga miscellaneous expenses. And that is the total of 13,200. Okay, 13,200. Paano kung rumerenta pa?
I-plus na natin. Halimbawa, rumirenta. Ang renta nyo nasa 3,000. No? Giving the benefit of the doubt, maliit na lang ang ibigay nating sample. Kahit talagang ang mga renta ay nasa 5,000, 7,000. Pagpalagay nating 3,000 plus 3,000. Tumotal po kayo ng business expenses na 16,200. Ngayon, ang 16,200 po, babawas po natin yan sa 35,000 na gross income natin. So, ito pong sample na to, may tindera, may internet, at meron po kayong renta, 3,000. Okay? So, ito ha, itong sample po na to, mula sa gross income natin na 35,000 na nakuha natin sa sales natin na 500,000 na nagkaroon ng purchases na 465,000, ima-minus po natin yung 35,000 na gross income, minus natin lahat sa kanya yung mga expenses, business expenses, which is the 16,200. Again, may tindera to, rumerenta to, less 35, ano natin sa 35, natiran po kayo ng 18,800. Ngayon, mag-isip po kayong mabuti. Makakabuhay po ba ang 18,800 sa inyo kung gagawin nyo siyang bread and butter? Ito, tanggalin natin yung tindera. So, yung 18,000 mo, 18,800 mo, ibabalik natin dyan yung, idadagdag natin dyan yung tindera mo at saka yung renta na nakalagay dito. Kasi kung halimbawa hindi ka rumirenta at wala kang tindera. So, 18,800 plus yung 3,000 na renta kanina at yung 6,000 na tindera. So, meron kang 27,800 na natira. That would be your net income. Kung wala kang tindera at di ka umuupa. Kung may tindera ka at umuupa ka, 18,800 na lang ang matitira sa'yo. Ngayon, magagawa mo ba siyang bread and butter? Magkaroon tayo ng sample sa personal mong buhay. Sa personal mong buhay, no? Punta tayo sa kung saan man abutin ng ating 27,800 na hindi ka umuupa. Okay. Ang pagkain, ilan ang anak? Isa, dalawa? So, dapat dito, applicable siguro to. Para sa akin, isa lang ang anak. Elementary. E, paano kung dalawa ang anak? Isa na lang ang anak. Para makakain kayo ng maayos, para makakain kayo ng umaga, tanghali at gabi, 300 to 400 ang inyong budget pagkain pa lang. Kasi isipin nyo, ang bigas pa lang, 1 kilo na kayo isang araw, halimbawa. So, 55 ang bigas. O, palagay na lang natin 50 ang bigas. O, 50 pesos. Ngayon, kung 300 ang budget nyo sa isang araw, 250 na lang ang matitira. Yung 250 po ba sa isang araw, magagawa nyo po bang magkaroon ng ulam sa umaga, tanghali, gabi, lalo na kung nag-aalmusal? Kung hindi naman kayo nag-aalmusal, syempre nagtitinapay kayo, nagkakapi kayo. 'Di ba? Sa tanghalian, sa hapunan, ano po ang inuulam? Nagmimerienda pa kayo minsan dahil nakakagutom naman talaga. Lalo na ang mga kids, hindi yan titigil hanggat walang inunguya, lalo pang nagutom yan ng mga bandang hapon. Okay, so 300, tipid na budget yon. Hindi makatotohanan ang 300 na budget in a day. Si nanay, si tatay, at saka isang maliit na anak na elementary. Usually ito, nagre-range to 300 to 400 a day. Pagkain. Okay. Doon tayo sa makatotohanan, guys. 400. O, bigyan ko na nga kayo ng benefit of the doubt. 300 kasi napakagaling yung mag-budget, mamis. Sige, 300 times 30. Dahil, syempre, sa buwan. So, 9,000 na. No, 9,000. Nag-aaral si Bunso. O, swerte kung hindi pumapasok, no? Kung walang pasok o kaya hindi nag-i-schooling si Bunso. Pero doon tayo sa nag-i-schooling kasi yun naman talaga ang normal na buhay at typical na buhay ng tao, ng pamilya, ng Pilipino kahit sa abroad. So, iyan, magbabaon yan ng C2 o kaya ng tubig o kaya ng pagkain man lang na kahit man lang biskwit, no? So, usually, nasa 20 to 25 pesos ang pang-recess niyan. So, doon tayo sa 20 na pang-recess. 20 times 20, kung maghapon. Oh, kung maghapon, de 40 pa. Dahil recess sa umaga, recess sa gabi. De sabihin na lang natin, wag na isang recessan na lang. Mga 30 pesos, meet halfway tayo. So, 30 times 5. 5 days kasing papasok. O, pagpalagay na natin 22 days lang. O, 20 days na lang ang ipinasok sa isang buwan.
So, 30 times 20 days para sa schooling. Ang baon ng bata, baon pa lang ngayon, 600 na. May service ba siya? Hinahatid? Private pa ba nag-aaral? So, magkano pa ang miscellaneous niya? Pagpalagay na lang natin na nasa public, no? Tipid, nasa public, halimbawa. O ngayon, isipin nyo kung nasa private. Ngayon ha. Okay. So, meron siyang gastos na other miscellaneous service or kaya naggagas kayo para sa paghatid sundo sa kanya. Tapos pagpalagay na nating lahat-lahat na, pati yung kanyang minsan may donation sa school, may bibiling project, may bibiling mga school supplies na may assignment, may activity. Pagpalagay na lang natin na meron siyang 1,000 a month, kasama na yung pagsundo hatid sa kanya, na masahe man, ihinatid man, gas, lahat na ng miscellaneous para sa kanya. So, 1,000. So, siya pa lang, sa isang buwan na, 1,600 na ang gastos. But I doubt na ganito lang. Kasi, guys, nakikita ko mga nanay dito, tsaka yung mga anak nila. Siyempre, bumibili sila dito ng mga pambahon, bumibili pa yung mga bata pagkagaling sa school ng mga kung ano-ano, nagpapabili pa, ice cream, kung ano-ano. Ang mga bata dito, nakakaubos ng 50 hanggang 100. Kapwera pa ang schooling na gastos. Literal, no? Literal. Pero, marami dito, ang kanilang trabaho ay minimum to under minimum wage, no? So kaya napakahirap talaga ng buhay ngayon. So meron ka ng 9,000 para sa pagkain, may 600 ka para sa baon ni bebe sa isang buwan, at meron kang 1,000 miscellaneous para sa mga gas na pagka-service niya, at saka mga kung ano na pang donation, kung ano na pang mga eklabo niya sa schooling. So nasa 1,600 yon. Ano pa ang pagkakagastosan ng pamilya? Toiletries and hygienes. So, mga paglalaba, shampoo, sabon, lotion mo, deodorant, pangkuskus mo sa mukha mo, toothbrush, toothpaste, at kung ano-ano pa. Pagsabihin na natin meron kang 2,000 para sa groceries. I don't think so also na kasya ang 2,000. Honestly speaking, sa amin lang ang 3,000 kulang na kulang para lang sa toiletries at mga personal buti na lang ako matipid-tipid. Kung nag-alcohol pa, lahat ng sulok ng bahay may alcohol. Nagda-downy sa damit, 'di ba? Maraming paiklabo pa sa damit pag naglalaba, marami pang orasyon. So sabon lang napakagastos na. So para bigyan ka ng benefit of the doubt, 2,000 na lang kunwari ang iyong groceries. So yan lang, wala ditong Jollibee na budget. Pagka may birthday, bibili ka ng cake, wala na yung mga kung ano-ano na yan. So, wala kang binabayaran dahil halimbawa hindi ka nga nangungupahan. Dahil 27,800 ang net income mo. Ngayon, tingnan natin. Isa anak mo nito ha, elementary lang. Okay. So, yung 27,800 na nakuha nating net income mo, ililes natin ang 9,000 sa pagkain, ililes natin ang 600 na baon ni bebe, at 1,000 na mga miscellaneous at saka mga gas nyo na kung saan kayo pupunta, paghatid, pagsundo, whatsoever pa sa personal na transportations nyo, at saka ililes pa natin ang 2,000 na toiletries nyo. Matitiran po kayo ng 15,200. 15,200. Meron pa kayong kuryente. Meron pa kayong kuryente. Iba yung business expenses ha. Iba yung business expenses. Iba yung kuryente sa business expenses. Ngayon, kung sakop na yun, pinapaano nyo na kay kay istoryon, okay lang. Pero kung titingnan natin, lalo't may tindahan kayo nakabukod ang kanyang kontador, ang charge nyo sa kuryente, 2,000, mga 1,500, ganyan. At saka internet. Pagpalagay mo ng shumer ka, kay tindahan, 'di ba? Sabihin na nating internet, tubig at saka meron kang gastos diyan ng mga around 2,000, less 2,000. Di meron kang natitira pa na 13,200. Ngayon, ang realidad, hindi talaga nasusunod yung expenses mo na stick na ganito. Yun ang totoo. Honestly speaking. Sa 13,200 na net income na matitira mo na hindi ka umuupa at wala kang tindera, hindi ito nasusunod. Maniwala kayo sa akin. Kasi, nanay din ako. Budgetary, nagbabudget din ako. So, talagang, ang 13,200 na net income, kung magaling ka, pwede kang makapagtabi ng 5,000, 3,000 to 5,000 na savings, at ang the rest ay kung sakaling o-over ka doon sa mga expenses mo na personal. Ngayon, this is all about being a good budgetary. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, yung 300 pesos na inyong budget sa pagkain,
Imaginein mo, ibawas mo yung bigas doon, 50 pesos, 250 na lang. Paano mo mapagkakasya ang 250 sa maghapon na makakain ng matino ang iyong pamilya? Pag gumawa ka ng fried chicken, magkano na? Lalagyan mo pa ng breadings, lalagyan mo pa ng ganito. Pag bumili ka naman ng kalahating manok na ready to eat na, nasa around 150, 160. O imagine niyo that. Isang ulaman pa lang yon. 250 lang ang budget nyo sa ulam. Hindi pa kayo niyan makakakain pa ng paano pa yung mga yung iba pang mga, halimbawa, nag-soft drinks pa kayo, no? Wala pang, hindi man lang kayo nakainom pa ng Coke, masisingit pa ba dyan? Tapos, hindi pa pala naiinom yung tubig doon sa gripo nyo, kaya may gastos pa kayo sa mineral, no? Sa purified water. So, nagpapadeliver pa kayo galon-galon ng tubig dahil hindi naiinom ang tubig sa inyong gripo. O de, ano mangyayari? Additional expenses yon. O, mga merienda pa, magluluto. So, come to think of it, sa totoo lang, ang 300 a day sa pagkain ng isang pamilya, at least man lang 400, medyo may laban-laban pa, no? At least 400. At kung ang mga kapitbahay may mga okasyon, dapat magaling kayo makapag-friendship sa mga kapitbahay, nang sa ganun mabibigyan kayo ng libreng ulam. Makapag-sharon kayo. Makatipid-tipid kayo. Diba? So, just saying, no? I'm just stating the fact na talagang ganito kamahal na dahil inflation, napakataas ng bilihin. Okay? So, sa isang anak lang yan, hindi umuupa, no? At walang tindera. Ngayon napagod ka kasi may tindera, no? Na nangungupahan ka, wala ka pang sariling bahay. 18,800 ang net income mo. Paano kung may obligations ka pang kinuha? May hinuhulugan kang bahay, may hinuhulugan kang property, may hinuhulugan kang sasakyan. Paano pa? O di ibig sabihin, kung 18,800 kulang na kulang. Kahit yung 27,800 mo, talagang sapat na sapat lang. Medyo kinakapos pa ng konti. 'Di ba? Ganon. Yun ay aking sample lang. Paano kung dalawa anak, nag-aaral, nasa private pa, may tindera ka pa, nagre-renta ka. Kung hindi ka man nagre-renta, di mas tipid. Kulang pa din. Ang sales mo na nito, pumapatak na 16,667 a day. Paano kung mas madalas na 10,000 lang ang inaabot ng sales mo? Saan ka makakarating? Makakabuhay? Come to think of it, makakabuhay? So, ibig sabihin nito, pag nasa ganito lang ang iyong sales at meron kang dalawang anak, ang lifestyle nyo ay ayaw mong i-compromise na ma-deprive, no? To the point talaga na kahit paano naman kumakain kayo ng disente at nananamit kayo ng disente at ang anak mo ay gusto mo naman ay hindi mo kang kawawa sa school at napoprovide mo talaga yung kanilang pangangailangan, no? Lalo na, paano kung binili mo pa ng Aqua Plus na tumbler? Magkano? Binili mo pa ng cellphone, bumili ka ng cellphone, hulugan, may obligations ka, o paano na? 'Di ba? Isipin mo lang, no? Okay, ngayon, pagdating naman po sa inyong naging profit margin sa kabuuan ng inyong paninda, so ito po yung sinasabi kong magkakatalo, no? Magkakatalo naman pagdating sa purchases, kasi baka mamaya, mataas lang yung sample ko dito. So, at magkakatalo sa price nyo, sa markup, kung ilang percentage. So, again, disclaimer, dito naman magkakaroon ng pagbabago sa mga figures na is-example natin kung maganda po ang inyong pagtutubo. Meaning to say, is mataas. So, pwede naman na kahit mababa ang inyong tubo, babawi naman kayo sa volume, marireach nyo pa rin yung kabuuan na tinubo ng inyong negosyo. So, that's how the profit margin works. Baka pumamaya kasi ang isipin nyo lang, ang profit margin 10% dahil yun ang inyong itinubo. Nagtubo kayo ng 12%, ang 2% para sa expenses, ang 10% para sa inyo. Hindi po ganoon lumalabas yan dahil kabuuan po ang ating pinagbabasihan pagdating sa profit margin. Ang profit margin po sa isang buwan, yan po usually kahit lahat ng lahat ng paninda nyo ay minarkup nyo as 10%, hindi po basta-basta lalabas na ganon. Dahil sa katotohanan, hindi naman lahat ay 10%, hindi lahat ay 15%, hindi lahat ay 7%, 8%. So, kaya dun tayo sa kabuuan na magiging profit margin niya babase. Kung pumatak na sa 18,800 po ang inyong kinita, net income, nasa 3.76% lamang po iyan ng inyong gross sales. So, labas na ang inyong expenses, business expenses. So, 3.76.
meron pa rin, at least hindi negative. Ang ano po naman natin dito hanggat hindi ka na negative at nako-cover up ang gastos ng hanap buhay itself, nasa maganda kang track. Pagdating naman po dun sa kabila na nagkaroon ka ng net income na 27,800, no? Na which is wala kang tindera, hindi ka nagre-renta, ganyan. So, meron kang 27,800 na net income. Ang kanya pong profit margin sa 500,000 na sales mo, 5.56. Mababa po ito sa totoo lang. Kasi usually dapat ang target natin mga 10, 12, pinakamataas na ang 15, no, para sa profit margin. Again, lumalabas po ang percentage ng profit margin right after the expenses. Ibig sabihin, labas na ang gastos. Pwede na din, ha? Pwede na din. Kaya nga lang, kung gagawin mo siyang bread and butter, medyo nasa delikado ka. Extra income ang kasagutan dyan. Dapat may extra income ka. So, anong ibig sabihin ni Mami Part? Ang extra income ay can sustain. Ang goal niyan ay to sustain the needs. Kaya ka may extra income. Ang additional income or additional business, yan naman ay another business yan. Or another income na nagagawa mo. So, pagka extra kasi, usually po iyan ay ginagamitan ka, may skills ka. Halimbawa, marunong ka mag-manicure, nagmamanicurista ka. Ang extra income ay pasundot-sundot mo lamang na pinagkakakitaan dahil meron kang main. Ang additional income or another business, yan naman ay nagke-create talaga ng negosyo, ng kita. Nagke-create talaga ng kita. Okay? So, wag malilito, no? Wag pong malilito. So, yun lamang yung gusto kong i-explain po doon. Kasi po, nag-review ako kasi, baka mamaya, mapanood nyo, magulat kayo. So, yan po yung sinasabi kong dapat i-workout nyo ang sales nyo. Huwag yung sasabihin yung, okay naman kami, pagka kahit ganito, ganyan. Mamaya, wala ba kayong utang na binabayaran? Baka mamaya may utang kayong binabayaran pa, may obligations pa kayo. Kasi para nagpagawa kayo ng kusina, meron kayong nire-repair sa pamamahay nyo, kumuha kayo ng loan, tapos ang pinambabayad nyo, yung net income nyo, yung kinikita nyo sa school, nakita ko sa Kauri, yung kinikita nyo sa tindahan. So, ibig sabihin, talagang kailangan diskarte, no? Pagtitipid, extra income, at syempre, yung maging madiskarte ka, no? So, gusto ko lang i-explain sa inyo nang sa ganon, syempre, marami sa atin ang nai-inspire sa mga vlogs. Tulad nyo sa akin, na-inspire kayo din. Pero, I want also na makita nyo yung realidad ng buhay. Na kung gagawin yung bread and butter ang tindahan, gusto kong makita nyo ang realidad ng buhay na hindi rin ganun kadali. Galingan sa diskarte. Pagalingan sa performance ng tindahan. Why ko ina-advise sa inyo na mas mabuti pang mag-price skimming na lang kayo or magbaba kayo ng presyo mula sa presyo ng mataas dahil kung may nag-e-exist na kakompetensya, mas pipiliin kayong mabilan at bumawi na lang kayo sa volume. Kesa matulog ang pera nyo, kailangan nyo mag-produce ng kita. Dahil inaasahan nyo ang tindahan. Ano ibibigay na net income na maganda niyan kung hindi nabibili ang inyong mga paninda? Kung kailangan nyo na ng kita, hindi pa nabibili. Yun yung punto doon. Paano magkakatapusan na marami kang kailangan na pera dahil may mga bayarin? Ang kaso mabagal ang bentahan. Gawa kasi ng namamahalan sa presyo mo. So ano gagawin mo? Mag-isip ka girl, mag-isip ka boy, 'di ba? Come to think of it, that is a very basic common sense ng mga nagnenegosyo, no? Sinasabi na nga ng inchik konti tubo, ubos paninda. Ganun lang kasimple. Yun lang kung na yon, quote na yon, pananaw na yon. Yun lang sundan nyo Tapos na usapan, no? So, yun lang, and thank you very much, and this is Mami Park, and this is Team Park, nagsasabing, tindera is my proud career. So, may susunod pa po akong, ganda. So, may susunod pa po akong vlog, shout out po, at saka po, yung pag-uusapan natin, yung mga concern pa ng ating mga viewers tungkol sa kanilang mga problema na babasa ko sa comments. Okay? So, correction lamang po ito para sa naging demonstration ko kagahapon nang mag-live tayo. Para maiwasan na natin na mabash pa tayo, unahan na natin na mag-explain. Dahil nung ma-review ko nga yung aking video, yun nga yung lumabas. Okay? So, bye!